Praise God. So, inaanyahan ko po ang bawat isa na tumayo para pasimulan ang ating gawain. Amen. So, ayan. Are we ready for the Lord? Amen. Praise God. So, bago po tayo magsimula, let's declare po yung declaration natin. Ayan. 1, 2, 3. Ang pamamaraan ng Diyos ay walang kamalian. Kanyang mga salita ay maaasahan. Sa tulong niya, kaya kong salakay ng sisipan. Pinangako na lalakit ang mga tandang ito sa sisisampalataya at higit pa ang magagawa kaysa magagawa. Tayo ay sumulong sa kapangyarihan at hindi ang tagumpay. Magagawa natin ang lahat dahil kay Kristo. Nakasisiguro tayo na walang imposible sa Panginoon. Tayo ay umanda, posisyon at tingnan ang pagliligtas ng Panginoon. Ating tingnan ang mga bukid, mapuputi na upang anihin. Kaya ating palakasin at arugain ang mga anak ng Diyos. Turuan natin silang sumunod sa lahat ng iniutos ng Panginoon. Bumangon tayo at isulong ang kaharian ng Diyos ngayong taon. Amen! Praise God! Praise the Lord! Amen! Yes, Lord. Let's prepare our hearts. Let's prepare ourselves for the Lord. Amen? Alam ko po na sa umagang ito, yes, meron po tayong iba't ibang dala. Amen? And let's just praise the Lord kung in a way na what your body do. Amen? Na sumayaw ka, iiyak mo kay Lord, or you just worship the Lord in this morning. Amen? You do you. Amen na. Sa umagang ito, hayaan lang natin na yung presensya ng Panginoon yung mag-guide sa atin. Amen? Amen. Praise the Lord. I will sing about everything you are always. I will tell the world everything you've done in me. I stand on higher ground. I was lost, but now I'm here with you. My refuge, my stronghold. Always with you, faithful one, holding on. I am always with you. Yes, Lord. The future of the world is within your hands, oh Lord. Love reaches me, I am in awe of you. I stand on higher ground. I was lost, but now I'm here with you. My refuge, my stronghold, always with you. Faithful one, holding on. I am always with you. My refuge, my stronghold, always with you. Faithful one, holding on. I am always with you. Always with you. Always with you. Always with you. I stand on higher ground. I was lost, but now I'm here. I stand on higher ground. I was lost, but now once again, I stand on higher ground. I was lost, but now I'm here. I stand on higher ground. I was lost, but now I'm here with you. My refuge, my stronghold, always with you. Faithful one, holding on.
You're a great God. Glory, glory. Hallelujah. Glory to the God of Israel. Glory, glory. Hallelujah. And all the earth will sing. And we won't stop. We won't stop till the whole earth knows. We won't stop till the whole earth knows. We won't stop till the whole earth knows. You're a great God, great God.
alive, forever lifted high. Your name cannot be overcome. Your name is alive, that the shadows can't deny. Your name cannot be overcome. Your name is alive, forever lifted high. Your name cannot be overcome. In your name is the light that the shadows can't deny. Your name cannot be overcome. Your name is alive, forever lifted high. Your name cannot be overcome. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence me. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, oh, your name is a light that the shadows can't deny. Your name cannot be overcome. Your name is alive, forever lifted high. Your name cannot be overcome. Your name is alive, that the shadows can't deny. Your name cannot be overcome. Your name is alive, forever lifted high. Your name cannot be overcome. Jesus, 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 you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence me. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen.
Your name is a light that the shadows can't deny. Your name cannot be overcome. Your name is a light forever lifted high. Your name cannot be overcome. Your name is a light that the shadows can't deny. Your name cannot be overcome. Your name is a light forever lifted high. Your name cannot be overcome. Jesus, Jesus, Jesus. You make the darkness tremble. Jesus, Jesus. You silence fear. Jesus, Jesus. You make the darkness tremble. Jesus, Jesus. Silence fear. Jesus, Jesus. You make the darkness tremble. Jesus, Jesus. You silence fear. Jesus, Jesus. You make the darkness tremble. Jesus, Jesus. Your name is the light that the shadows can't deny. Your name cannot be overcome. Your name is a light forever lifted high. Your name cannot be overcome. Your name is a light that the shadows can't deny. Your name cannot be overcome. Your name is a light forever lifted high. Your name cannot be overcome. Your name is a light that the shadows can't deny. Your name cannot be overcome. Your name is a light forever lifted high. Your name cannot be overcome. Jesus, Jesus, Jesus. You make the darkness tremble. Jesus, Jesus. You silence fear. Jesus, Jesus. You make the darkness tremble. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. You make the darkness tremble. Jesus, you silence fear. Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus, Jesus, Jesus. Can we shout the name of Jesus that will tremble this place? Can we shout the name of Jesus that will tremble the fear? Can we shout the name of Jesus that will tremble this darkness? Hallelujah, Jesus. Jesus, 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 hallelujah. Your name is an overcomer, Lord. Your name is a faithful one, Panginoon. Your name is the light. Your
name. Jesus is the name. Jesus is the name that can overcome fear. Jesus is the name that can overcome sadness. Jesus is the name that can overcome the struggles. Jesus is the only name that can trample. Jesus is the only name that can trample this place. Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Hallelujah, Jesus! Jesus, Jesus! That is the only name, Panginoon, na kayang-kayang talunin ang aming mga problema, Lord God. Na kayang-kayang talunin, Panginoon, ang aming pagkakasala. Na kayang-kayang talunin, Ama, ang aming kakulangan. Ang salita mo, Panginoon, ang pangalan mo, Panginoon, ang siyang may kakayanan para bigyan kami ng panibagong pag-asa, para bigyan kami ng panibagong pagmamahal, para bigyan kami ng panibagong katapatan at pananampalataya, O Lord. Jesus is the only name, Panginoon. And you are the light, Lord God. You are the light, Panginoon. You are the only light, Father God, na tanging aming ilaw, Panginoon, sa buhay na ito, Lord God. You are the only light, Father God. Your word is a light unto my feet, Panginoon, and the lamp unto my path, Father God. That is you, Jesus, and that is your word, Lord. Walang makakagabi sa amin. No one can separate us from the love of God, O Lord. No one can separate us from the name of Jesus. No one can separate us from the love of God. No one can separate us from the faithfulness of you, O Lord. Hallelujah, Jesus. Ganun ka, Panginoon, sa amin. At bilang mga anak mo, Panginoon, walang may kaya, Lord God, na agawin yung joy. For you have secured us with your grace. You have secured us with your love. You have secured us with your power. You have secured us with your Holy Spirit, O Lord. Hallelujah, Jesus. At sa oras na ito, Panginoon, because of your faithfulness, because of your goodness, because of your love, Father God, we will forever shout the name of Jesus. We will forever exalt the name of Jesus. We will forever honor the name of Jesus. We will forever, Lord, adore the name of Jesus. We will forever and ever worship you, Lord God. We will forever and ever, Lord, exalt your name as the King of Kings, as the Lord of Lords. For you are magnificent, O God. You are glorious, O Jesus. And you truly are great, Panginoon. Great are your ways. Great are your works. Great are you, Lord, in all the earth, O God. You are so great, Lord Jesus. You are so, so great. You are so powerful over the anxieties, O God. Over the fear, Panginoon. Over the problems. Over everything like that that captivates our hearts, Lord Jesus. You are more than able. You are more than able. You are more than powerful, Lord. Oh, Jesus, 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 Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Silence, Hallelujah. Jesus. Jesus. Hallelujah, Jesus. You are the name that silences fear, Lord. You are the only name that silences fear, Lord God. In Jesus' name. At Lord, sa oras na to, Panginoon, alam namin, Lord God, na kami ay malaya, na kami ay makakapagbigay ng kapurihan sa iyo dahil ikaw ang aming kaligtasan, ikaw ang aming ilaw, at ikaw ang aming gabay, Panginoon. You deserve the highest glories. You deserve the highest honors. You deserve the highest adoration. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name we have prayed. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord.
blessed morning. Yan, habang nag-assemble po yung mga bata dito, we would like to request the people out there to please come in this area. Yung mga tao po dyan sa kabila, sa right side ng ating hall, pwede po tayo, marami pong empty chairs dito para po tayo ay magkakalapit. Sige po. Here are the remnants in front of us. Let us lay our hands to them para po i-bless sila once again before they go to their classroom. Tayo pong lahat ay manalangin. Atin pong igawad ang ating mga kamay sa mga batang ito. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. We thank you, O Lord, for the lives of these children, of these young people that you gave us today, Panginoon. Thank you because through them, Lord, magpapatuloy, Lord, ang pagpapalaganap ng iyong salita. Sila po, Panginoon, ang mga inheritance namin na kung saan magpapatuloy ng gawain mo. From this group of children, Panginoon, the song leader, the musicians, the pastor, the President of the Philippines, the different community helpers will arise, Panginoon. And we pray, Father God, as their young age, Panginoon, tulungan niyo po ang mga teachers ng Sunday School to mold them, Father God, spiritually, for them to grow with wisdom, for them to grow with the fear and obedient children of God, Panginoon. We thank you for their lives, Father God. Ano man po yung maging hindrances, Panginoon, sa kanilang classroom, ang espiritu po ng kaingayan, kaguluhan, Panginoon, ay amin pong tinatalian sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, we claim the victory over these children. We claim the victory over their Sunday School, Panginoon, that this day will be a day of answer to them also, Panginoon. We thank you. We give you glory, Panginoon, and bless also all the teachers that you're going to use, Panginoon. Let the passion and the love and the care for these children, Panginoon, ang patuloy nilang maranasan at ang mangibabaw, Panginoon. Bless the needs of these people, Panginoon, at maging blessing po sila sa kanilang mga pamilya. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you guys. Be good to your teachers. Okay, good morning po. We are still in the series of the Apostles' Life, wherein yesterday, excited po ng ating Pastor Aris. He gave the introduction about the life of the main character of this week, and that is James. But I would like to thank also for that introduction na kung saan hindi na mahihirapan ang bawat isa sa atin to see the life of Apostle James. So, as you can see, ayan po yung 12 apostles in a clip art way sa mga ayan. Dahil ako po ay teacher ng mga bata, kaya I love to use those kinds of faces na medyo para kakaiba naman. So, those are the 12 disciples of Jesus, and we are in the third disciples na kung saan kasama sa inner circle ng Panginoon, which means isa siya sa pinaka-close na disipulo ng
ating Panginoon. And that is James, son of Zebedee. Ayan. So, okay. So, medyo maliit, no? James the Apostle. Ang title po ng ating message for today is A Lasting Legacy. Ang linaw. Ayan. Sobrang linaw. So, it is a lasting legacy ang ating pong pag-uusapan ngayong umaga. So, before we go on, let us open our Bible po in the book of Mark. Sa book of Mark or Marcos. Mark chapter 16 verses 15 to 18, it says, "And these signs will follow those who believe. In my name, they will cast out demons, they will speak with new tongues, they will take up serpents, and if they drink any deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick, and they will recover." Amen. Pagpalain po ang salita ng Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, ang pangalan mo lamang ang mapapurihan sa umagang ito. Thank you, Lord, because we have the name and we have this Jesus who will overcome everything. Kaya this time, Lord, whatever is the things that we have in our mind, in our heart, help us, Lord, to take it away and tulungan niyo po kami, Panginoon, na makatuon at mag-focus lamang sa iyong salita para hindi po mawala ng kabuluhan ang iyong mga salita sa umagang ito. Help us, Lord, to go deeper, Panginoon, upang mas lalo po kaming mamuhay ng naaayon sa nais mo. Salamat, Panginoon. May this time be a blessing to each and every one. This we pray in Jesus' name. Amen. So, it's working? It's working. Ayan. Amen. So, nais ko lamang pong i-welcome yung ating bagong kapatiran ngayon, si Brother Jezreel Arceo. Asan po siya? Ayun. Welcome po sa Abundant Life Church Angeles. Ang Panginoon po ang siyang nagdala sa inyo dito at nawa hindi po ito yung una at huli. But ito yung panimula na tayo ay magkakasama-samang sasamba sa ating Panginoong Jesus. Ayan. So, nung ako po ay nagtatrabaho pa sa isang international school and umaattend po ako ng meeting sa DepEd, yung superintendent po ng DepEd, lagi po siyang may kwento sa amin. Lagi po siyang may kwento sa... Yung kwento na yon tuwing magmi-meet kami, ulit-ulit, yun at yun. Pero tuwing ikinukwento ng superintendent yung story na yon, laging meron akong bagong natututunan. And this morning, naalala ko siya habang nag-worship ako sa Panginoon. It is the story of the carpenter and the contractor or yung employer niya. Isa siyang carpenter wherein nag-request yung, nag-file siya ng retirement letter sa kanyang boss, sa contractor na ito yung last day ko sa pagtatrabaho bilang karpentero mo. Maraming salamat. So nagpasalamat siya sa binigay na opportunity sa kanya, sa mga learnings na natutunan niya, sa buong panahon na nag-stay siya bilang carpenter ng contractor na yon. And nagplano siya na sa buhay niya ay magre-resign siya doon sa trabaho na yon dahil gusto niya nang mabuhay yung buhay na kung saan puro leisure na lang. Sabi niya, magpuput up ako ng business and kapag kumita yung business na yon, magta-travel na lang ako. Gusto kong ma-enjoy yung buhay ko bilang hindi na nagtatrabaho, hindi na tapos na sa pagtatrabaho bilang karpentero. Pero nag-request yung employer. Sabi niya, meron akong isang request sa iyo na napakahalaga. Maaari mo ba akong gawan ng isang magandang bahay? So, dahil yung isip, yung focus ng isang karpenterong ito is matapos na yung trabaho niya, dahil ayaw niya nangang maging karpentero, gusto niya nangang maging businessman, binarabara niya yung paggawa ng bahay. Binarabara niya. So, yung
galing niya sa pagkakarpintero, ibig sabihin hindi niya ginamit dun sa paggawa ng bahay na yon. Tapos, nung dumating natapos niya yung bahay. So, natapos, tinawag niya ngayon yung contractor, yung boss niya. Nalungkot yung boss. Sabi niya, hindi ito yung best mo. Hindi mo binigay yung best mo sa paggawa ng bahay na ito. Alam mo ba yung bahay na to? Pamana ko sa'yo. Sabi niya dun sa karpintero. Ano po sa palagay niyo yung naramdaman ng karpintero? Nasaktan siya, laking panghihinayang kasi hindi niya binigay yung best niya sa paggawa ng bahay niya. Which is yung bahay na yun, kung ginawa niyang maganda, matibay, pwede pang manahin ng kanyang mga anak. Even ng kanyang mga apo. Pero gumamit siya ng trabahong madali, mga gamit na hindi matibay, nawala ng kabuluhan yung reward ng employer sa kanya. Mga kapatid, tayo bilang mga Kristiyano, para tayong mga karpintero, meron tayong mga bagay na pinapagawa yung Panginoon. Pero kamusta yung mga ministry na ginagalawan natin? Kamusta yung buhay natin sa pananampalataya? Pinapatibay ba natin? Nasa sa inyo po yan. Alalahanin natin na ang bagay na ginagawa natin ngayon ay mamanahin natin pagdating ng panahon. Kaya let us always give our best as we build our faith, as we build our life in Jesus Christ. So let's move on po sa ating introduction. It says there, more than just leaving a financial inheritance or a positive family reputation can be done to leave a lasting legacy. Ito po yung worldly thought. Because such things will undoubtedly go away and be lost to memory forever. Tayo pong mga Kristiyano, special tayo sa Panginoon. There is a special thing na kailangan nating panghawakan this time, alagaan this time, and pagdating ng panahon, ipapasa natin sa mga susunod na henerasyon natin. This is not only for the mother and the father of the church, but even for the youth. You are taking care of the spiritual children. Darating yung panahon, isa sa inyo tatayo sa harapan, mag-aalaga kayo ng church, mag-aalaga kayo ng Bible study, mag-aalaga kayo ng life group. Kaya let us be awake this time na hindi po sa mga bagay sa mundong ito na kung saan mawawalan ng kabuluhan. Yung inheritance, yung financial inheritance, and yung reputation ng pamilya natin, undoubtedly, mawawala siya. Kaya wag po tayong masyadong mag-focus sa mga worldly things. Sabi po dito, tingnan po natin yung meaning ng legacy. Okay? So, napakahalaga po nito. Nais ko na yung bawat isa, kahit papano, try po nating i-digest spiritually yung mensahe ngayong umaga. So, let's look at this one. What is the meaning of legacy? A legal term, something handed down from one person to another. Example, in a will. Okay, yung mga mayayaman po, at matatanda na sila, na kapag alam nilang medyo alanganin na yung buhay nila, gumagawa sila ng last will testament po nila. So, legacy are what we leave behind to family, to friends, work, colleagues, neighbors, communities. These include material possessions, our history, belief, system, and values, if adopted. Business practices, prejudices, name, reputation, and teaching, if it is useful. Yan po yung ibig sabihin ng legacy. It is also the title or position. Okay? This do not make the leader, but credibility, influence, positive role, modeling, passion, and integrity. Alam niyo po ba sa bahay po namin, there are times na
Inoobserbahan po kami lahat ni Yuwon kung ano po yung ginagawa namin, kung ano yung pagkagising namin sa umaga, ano yung unang ginagawa namin, tinitingnan niya kami isa-isa. Sa murang edad niya pong ganyan, andun na yung pagiging observant child niya na kung saan he wants to do what we're doing. Pag kumakain po kami, he wants to taste what we're tasting. Kasi bata sila. At yung mga batang po na yan, yung mga batang yan, kung ano po yung i-feed natin sa kanila, yun yung tatanggapin nila. Kaya, napaka-importante po nitong legacy natin sa mga anak natin. Napaka-importante po the way we act in the house. Kalalakihan din ng mga bata yan. Kung kayo sa bahay nyo is laging nag-aaway, that's yan yung pinapakita nyo sa mga anak nyo. One of these days, yung mga anak nyo makikita nyo rin nakikipag-away sila. Kaya we have to be careful in living our lives, especially Christians. Maging maingat po tayo. Sabi po dyan, parents can leave legacies of life skills and faith example to their children. In Proverbs 1:8-9, makikita po natin dyan. Sige po, let's open our Bible in Proverbs. Let's read all together. May mga Bible po ba tayo? Amen. Sige po, buksan po natin yung ating mga Biblia sa Proverbs chapter 1, verse 8-9. Ayan. Kung wala po kayong Bible, meron po tayong mga free Bibles dyan. Pwede po tayo mag-request. Libre lang po yun, wala pong bayad. Kaya, meron po dyan sa ating mini library. Mas maganda pong iuwi nyo yan at basahin sa bahay kaysa nandyan lang po siya naaalikabukan. So, let us open our Bible in Proverbs chapter 1, verses 8-9. It says, "Listen, my son, to your father's instruction, and do not forsake your mother's teaching. They are garland to grace your head, and a chain to adorn your neck." Yan po ang sabi sa salita ng Panginoon. Kaya, mga kapatid, let us be watchful whenever our children is looking at us. Mga kabataan, let us be watchful when our disciples or the children are with us. So tayo po ay magpatuloy. Next. So these are the examples or the people who left legacy. So sa buhay po ni Abraham, as you can see in Romans chapter 4 verse 16, he became the father of faith. In spite of his human failings, he always trusted God regardless of external circumstances, a powerful example to Christian believers. Next, si David. Makikita po natin sa Psalm chapter 78 verses 70-72. He chose David his servant and look him from the sheep pens and tending the sheep. He brought him to be shepherd of his people Jacob, of Israel, his inheritance. David shepherded them with integrity of heart, with skillful hands, he led them. So let us be like David, na kung saan we're going to use our skills, our talents for the Lord. And next, si Esther, she risked everything and saved her nation. A feast day commemorating her story. So, yan po si Esther. Yan po yung mga tao sa Old Testament na kung saan they left legacy na hanggang ngayon, dala-dala po natin sila. Amen? When you heard the name of Abraham, agad-agad papasok sa isip nyo, he is the father of faith. When you heard about David, papasok sa isip nyo, a shepherd, a person who killed Goliath. Kapag nasabi sa inyo or narinig nyo si Esther, she's the person who gave her life, who laid down her life and willing to give her life para sa
para sa people niya, para sa mga tao ng Panginoon. So let's move on po for our first topic. So let's go back to the life of James. So the life of James, paano po ba natin ito, paano po yung legacy na to? This morning po, makikita po natin how James left a lasting legacy to us and to the people of the early church. So as you can see, the seed of faith. In childhood years of James, sabi po dyan, the seed of faith in James' heart can be traced back to his early years, where he was surrounded by a loving and faithful family. This family environment played a significant role in shaping his spiritual journey. Yan po yung sinasabi ko sa inyo kanina, na kung paano po tayo nakikita ng mga anak natin, ganun sila na-shape sa loob ng bahay natin. Same with James. When in his childhood years, makikita po natin na he is belong to the spiritual family. He is belong to the God-fearing family. Kaya maganda po yung naging buhay ni James. Actually, kung titingnan niyo yung history niya, they are well people. Kumbaga, sa panahon natin ngayon, belong sila sa mga mayayaman na tao. Because their father, Zebedee, owns, meron silang sariling boat. Kung saan sa panahon natin ngayon, may sarili silang sasakyan. So maganda yung buhay ni James. You know why? Because nagfo-flow yung spiritual blessing dahil pinagpapala ng Panginoong Jesus yung kanilang pamilya, dahil ang kanilang pamilya ay faithful sa pagsunod sa Panginoon. Now, let's look at, sabi po sa Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. James grew up in this kind of training. Kamusta po tayo bilang mga nanay, mga tatay ng ating mga pamilya? Kamusta po tayo bilang mga nanay at tatay ng ating mga espiritual na mga anak? Are we training them in the way they should be? Tandaan po natin kung ano yung tinuro natin sa ating mga anak, dadalin po nila yan hanggang sa kanilang paglaki. So, katulad po ng mother ni James, this is Salome, James' mother. Salome was the wife of Zebedee. Zebedee was the name of the father. In Matthew chapter 27 verse 56, the mother of the disciple James and John, and a female follower of Jesus. Ibig sabihin, si James ay anak ng Kristiyanong magulang. So she was also one of the women looking on from the distance when Jesus was being crucified with her, were Mary Magdalene and Mary, the mother of Joseph and James, in Mark chapter 15, verse 40. So, that is Salome. So, she was the mother of James. Now, let's look at Zebedee, James' father. So, when Jesus was walking by the Sea of Galilee, he called to James and John, who were in boat with their father Zebedee, preparing their nets. Makikita po natin yan in Matthew chapter 4 verse 21. James and John immediately left their father and followed Jesus. And promptness of their obedience to Jesus' call may indicate that Zebedee and his sons were already familiar with Jesus' ministry, and that Zebedee fully approved his son's calling. In Matthew chapter 16 verses 1 to 8. Kung si Salome at si Zebedee ay hindi po Kristiyano, siguro mag-aalinlangan pa silang hayaan yung mga anak nilang sumunod sa Panginoon. Pero napakadali sa mag-decide ni Zebedee at Salome na ibigay yung kanilang mga anak, sumunod sa calling ng ang kanilang mga anak, because they are already Christians. They are already believer of Jesus. That's why
tayo po, napaka-precious natin kung tayo po ay ipinanganak na Kristiyano na. Pero kung hindi, precious ka kasi tinawag ka ng Panginoon. Dahil sa iyo maliligtas yung pamilya mo. Dahil sa iyo magsisimula ang Kristiyanong pamilya. Dahil sa iyo maliligtas ang pamilya mo. Kaya magpasalamat po tayo sa Panginoon if we are just like this Zebedee and Salome, wherein they are naiintindihan na nila yung salita ng Panginoon. And for the point number 2, the calling. So the calling, discipleship with Jesus. This is the call of James, wherein he embraced the role of an apostle. Nung nakaraang linggo po, Pastor Aris mentioned to you the role of apostle and a disciple. Right? Natatandaan niyo po ba yon? Amen. Wherein, in John chapter 15, verse 16, you did not choose me, says the Lord, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit and that your fruit should abide, so that whatever you ask the Father in my name, He may give it to you. Alalahanin po natin na ang mga disipulo ng Panginoon ay hindi po sila yung pumili sa Panginoon, kundi sila ay pinili ng Panginoon. Same with us today. This morning, kapatid, you are just like James, who responded with obedience and dedication to his calling, leaving everything behind to be the student of Jesus. Tayo po, narito tayo ngayon, karamihan sa atin, o some of us, lalo na sa mga kabataan, tayo pa lang yung Kristiyano sa ating pamilya. Hindi tayo pinayagang pumunta dito kasi alam niyo na taliwas sa pananampalataya ng ating ng ating family, but then we are here. You are just like James right now, who responded to the call of God. Kahit na tayo lang yung Kristiyano sa ating pamilya, tuloy tayo, 'di ba? Ipinapanalangin natin yung ating family. So, ngayong umaga, let us be like James na kung saan we will obey and we will dedicate para sa calling ng Panginoon. So, next po, he was willing to leave his comfort zone for God's kingdom. Nung tinawag sila ng Panginoon, maayos yung buhay nila. Sumasama lang silang mangisda, kakain na sila. Masarap mabuhay sa piling ng mga magulang. Alam niyo po ba yon? May nagluluto sa'yo, may naglalaba, may naghahanda ng pangangailangan mo araw-araw. Yan yung buhay ni James when he was in his comfort zone. But then, because of his call, because he responded to the call of the Lord, he left his comfort zone for God's kingdom. He surrendered to Christ's leadership everything he has. Alam niyang mahirap ang maging disipulo ng Panginoon. Tayo po bilang mga Kristiyano, sino po dito yung nung sumagot tayo sa calling ng Panginoon, medyo nakaramdam tayo ng mas mabigat na mga problema. Mas mabibigat na pasanin sa buhay. Parang mas lalong, kung kailan naman ako tumanggap ng husto, kinilala yung Panginoon, bakit ito yung nararanasan ko? Kapatid, nangungusap ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Iba't ibang season tayo na tinawag ng Panginoon. Iba't ibang sitwasyon tayo nung tinawag tayo ng Panginoon. But, learn to surrender everything to Jesus. Just like what James did. He was open to learning and growing in his spiritual walk. Kamusta tayo? Kaninang umaga sa ating Sunday Bites, binigyan ng diin yung ministry natin. Pumupunta ka na lang ba sa church dahil kailangan? Pumupunta ka na lang ba sa church dahil may ministry ka? May responsibilidad kang ginagampanan? That is not your calling. Your calling is to enjoy your life with the Lord, doing the ministry. Your calling is to grow
in your spiritual walk. Your calling is to learn more about Jesus and have this deeper relationship with Jesus. So, third, the legacy. Ano po yung legacy na iniwanan ni James bilang apostle sa panahon natin ngayon? So, it says in John chapter 14 verse 12, "Truly, truly I say to you, whoever believes in me will also do the works that I do. And greater works than this will he do, because I am going to the Father." Sabi yan ni Jesus Christ. Sinabi niya sa kanyang mga disipulo nyo. At sinasabi rin yan ng Panginoon sa inyo. He says, whoever believes in me. Naniniwala po ba tayo sa Panginoon? Ang lahat ng ang lahat ng anak ng Diyos na naniniwala sa Panginoon ay magsabi ng Amen. Amen. Sabi po dyan, whoever believes in me will also do the works that I do. Kung ano yung ginawa ng Panginoon, ay gagawin mo rin dahil sumunod ka. And greater works than this will he do, because I am going to the Father. So kapatid, ang pagpili sa'yo ng Panginoon ay espesyal. May gampanin, may mga bagay tayong dapat gampanan, hindi lang tagabutas ng upuan every Sunday, hindi lang taga-attend ng prayer meeting. Pakinggan natin kung ano yung naisabihin ng Panginoon sa atin. Simulan nating magpagamit ngayon para pagdating ng panahon, yung mga susunod na henerasyon sa atin, gagamitin din sila ng Panginoon. Wala tayong kayamanan na sinasabi po dun sa introduction natin kung ano yung meaning ng legacy. We don't have money. We're not famous. We are nothing. Kung hindi mo pa pagbubutihin yung spiritual na buhay mo, ano pa ang iiwan mo sa mga anak mo? Ano pa ang iiwan mo sa mga next generation mo? Kung hindi mo pa ibibigay yung best mo sa Panginoon, ano pa yung ating magiging legacy kapag tayo ay nawala na sa mundong ito? 'Di ba? Kaya sa umaga pong ito, nawa makita po natin sa buhay ni James how he left or lived his legacy. The Apostle James, the son of Zebedee, was known for his strong faith, his fervor for the gospel, and unwavering devotion to Jesus. Along with Peter and his brother John, James was part of the inner circle of Jesus' disciple, witnessing important events like the Transfiguration in Matthew chapter 17, 1-9, and Jesus' prayer at Gethsemane. So, yan po makikita na natin yung legacy na kung saan naging part si James ng buhay ng Panginoong Hesukristo during his ministry days. His life was characterized by a total dedication to the spreading of the gospel, the good news. So, yung iba sa atin, siguro ito po yung calling, spreading the good news, even to the point of laying down his life for the cause of Christ. In Acts chapter 12, verse 1-2, throughout his ministry, James left a lasting legacy with several significant fruits that continually inspire and instruct us as a believers today. So, sa buhay po ni James, iniwanan niya yung buhay niya na kung saan masaya, maayos, sa piling ng kanyang mga magulang. Ang hirap po kayang mawalay sa mahal mo sa buhay, di ba po? And siya, ordinaryong tao, iniwanan niya yung maayos niyang buhay para sa pagsunod sa Panginoon. Ganon din po tayo. Tinawag tayo ng Panginoon para sumunod po sa Kanya. In Acts chapter 12, verse 1 and 2 records that the King Herod had James executed by sword. Ito po yung kamatayan ni James. He was likely the first of the apostles martyred for his faith.
Ikaw, kapatid, hanggang saan yung pananampalataya mo? Hanggang saan ka maglilingkod sa Panginoon? Pag dumating ba, alam niyo po sa Pakistan ngayon, nakakalungkot, pinapatay, sinisira yung mga Christian churches. Pinapasabog nila, sinusunog nila, even yung mga Kristiyano. How about us? Pag sinabi ng presidente, lahat ng Kristiyano naglilingkod naglilingkod kay Jesus Christ, patayin sila. Are you willing to lay down your life just like James? Sarap naman sa pandinig nun. Dalawa nag-amen. Nakakatakot po, no? Pero, sabi po ni Esther, if I perish, I perish. Kung ikaw na tumanggap sa Panginoon ay ready or tinanggap mo talaga ng totoo yung Panginoong Hesukristo, i-ready ka ng Panginoon para harapin yung mga ganong pagsubok nang walang takot. You're going to overcome everything. Jesus' name will silence fear, sabi po kanina sa inawit natin. Kaya doon sa dalawang nag-amen, when they say, pagpapatayin na lahat ng mga Kristiyano, huwag po tayong matakot. Dahil ang Panginoong Jesus po yung kasama natin. Tinawag ka ng Panginoon, sasamahan ka niya. Ginagamit ka ng Panginoon sa ministry niya, mas lalo kanyang pagagalingin. Mas lalo kanyang gagamitin. For our conclusion po, as our children grow up, they may not see faith as something precious and important, especially those whose parents are already believer. But most of it, for those who do not know Christ yet, let's raise up our children like Apostle James, that live with a long-lasting legacy. Yan po ang ating dalangin ngayong umaga, mga kapatid. Ang dalangin po namin ng bawat isa is may maiwan tayo sa ating mga anak. Hindi man karangyaan sa mundong ito, hindi man kasikatan sa mundong ito, hindi man material na bagay, pero the best na iiwan natin as our lasting legacy is the Word of God, is the good news and the salvation na meron po sila. 'Di ba? Hindi man po natin nakikita, but itong legacy na iiwanan natin is long-lasting. Hinding-hindi po mawawala sa ating mga anak. It will continue into eternity. And let us always remember, believe in Jesus Christ is the legacy that lasts. Amen? Walang power. Belief in Jesus Christ is the legacy that lasts. Amen. Kaya tayo pong lahat ay mas lalo pang lumapit sa Panginoon, mas lalo pa nating panaigin yung ating pananampalataya, yung ating pagmamahal. And let us always ask God, His presence po, to be with God, with more power, with more love, and let us worship the Lord. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo. Atin pong awitan yung ating Panginoon. And as we sing this song, let us make it into prayer. Church, let us ask this to the Lord. More love, yes, Lord. More power, more of you in my life. More love, more power,
us long for the love and power of our Jesus Christ. Let's sing all together. We want more of you, Lord. We want more of you. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. And more love, more power, more of you in my life. Let us worship the Lord And I together. will worship you with all of my heart. And I will worship you with all of my mind. And I will worship you with all of my strength. For you are my Lord. And I will worship you with all of my heart. And I will worship you with all of my mind. And I will worship you with all of my strength. For you are my Lord. And I will worship you with all of my heart. And I will worship you with all of my mind. And I will worship you with all of my strength. For you are my Lord. You are my Lord. Awitin po natin to without music. Let us worship our God. And I will worship you with all of my heart. And I will worship you with all of my mind. And I will worship you with all of my strength. For you are my Lord. You are my Lord. Minsan pa. And I will worship you with all of my heart. And I will worship you with all of my mind. And I will worship you with all of my strength. For you are my Lord. And you are my Lord. For you are my Lord. Yes, Jesus, we want to worship you with all our strength. We want to worship you with all our mind. We want to worship you, Father God, with all our strength and all our heart, Panginoon, because you are our Lord. with all of my strength. For you are my Lord. You are my Lord. You are my Lord. Salamat, Panginoon, because we have this, Lord. We
We have this Jesus. We have this Jesus Christ in our lives wherein there is assurance of a lasting legacy for our children. Panginoong Yesus, walang-wala po kami sa mundong ito. Wala kaming karangyaan. Wala kaming kayamanan. Wala kami, Panginoong, maipagmamalaki sa harapan mo. Kaya, Panginoon, tulungan niyo po kami na makita sa aming mga sarili yung kahalagahan ng pananampalataya sa iyo. Na minsan, Lord, nagiging routine sa aming mga buhay, yung pagpunta-punta sa church, yung nagiging responsibilidad, Panginoon, yung ministry namin. Ngunit, Panginoon, ang nais mo ay yung maayos at lumago kami sa aming pananampalataya. Kami po, Panginoon, ay magkaroon ng matibay na pundasyon sa aming pananampalataya sa iyo upang kami, ang mga buhay namin, Panginoon, ay magsisilbing pamana sa aming mga anak, sa aming mga disipulo, sa aming mga espiritual na mga anak, sa aming mga kapitbahay, sa lahat ng taong nakapaligid sa amin. Kaya minsan, Panginoon, kami po, Lord, ay iyong patawarin kung kami po, Panginoon, ay hindi lumalalim sa pananampalataya sa iyo. Kung hindi namin, Panginoon, hinahanap yung presensya mo sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, simula ngayon, tinawag mo kami at nabubuhay po kami, Panginoon, nang dahil sa biyaya mo. Kaya tulungan mo rin kaming sumunod katulad ng mga disipulo mo, Panginoon, that whatever it takes, whatever is the hardship, help us to obey you, Panginoon. Help us to say yes. Help us to say yes to our Jesus Christ. Without this Jesus Christ in our lives, we don't have this legacy for our children. That's why we acknowledge you, Father God, in our lives. Ikaw po ang aming kayamanan. Ikaw po, Panginoon, ang aming kapangyarihan. Ikaw po, Panginoon, ang aming kalakasan, Panginoon. Kaya, Lord, itinataas po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat dahil sa kadakilaan mo sa aming buhay, Panginoon. Kailanman, O Diyos, hindi ka naging pabaya. Kailanman, Panginoon, ikaw ang Diyos na nagbibigay ng aming mga pangangailangan. Sa lahat ng panahon, Panginoon, tapat ka. Sa lahat ng panahon, Panginoon, ang biyaya mo ay sapat. Kaya nararapat kang papurihan. Pasalamatan, come on church, pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng ating pagpalakpak. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng ating pasasalamat at pagtataas ng kanyang pangalan. Sa iyo lamang ang lahat ng papuri, sa iyo lamang lahat ng pagsamba. At salamat, Panginoon, sa kadakilaan mo. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay mo ng kasagutan sa aming mga panalangin. Walang karamdaman ang hindi gagaling, Panginoon. Walang paghihirap ang patuloy na magpapatuloy sa aming mga buhay, Panginoon. Walang mga pamilya ang maghihirap, Panginoon, sa presensya mo, Panginoon. Walang mga anak mo ang manghihina dahil ikaw ay ang Diyos na tapat. Ikaw ang Diyos na patuloy na nagsusupply ng aming mga pangangailangan. Ikaw ang Diyos na kailanman ay hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos na gagamit sa amin katulad ni James, Father God, na katulad ni Santiago na kung saan nagpapatuloy ang iyong mga salita, Panginoon, dahil sa buhay niya. Salamat, Panginoon. Walang takot, Panginoon, kaming haharap sa pagsubok ng aming mga buhay dahil ang kasama namin ay ang Diyos na buhay. Ang kasama namin ay si Jesus, ang aming tagapagligtas. Ang kasama namin ay si Jesus, ang solusyon sa lahat ng aming problema. Kaya salamat, Panginoon. Ano man po yung nararanasan ng iyong mga anak sa oras na ito, Panginoon, it's either physical, financial problem, Panginoon, emotional problem, Father God, spiritual problems, Father God.
You already break it down. You already overcome these problems, Father God. And we already won the victory, Father God, because we have this powerful Jesus. We have this Jesus in our lives who's dwelling in us, and the joy of the salvation, Panginoon, ang aming naranasan. That's why you use us just like your servants, Panginoon. Just like your apostles, Father God, in the Bible. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging mga matatag. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na harapin yung mga problema namin, Panginoon, na nakadepende sa pangako mo, na nakadepende sa kapangyarihan mo, Panginoon. We are powerless without you, Jesus. That's why in every minute, in every seconds of our lives, Father God, help us and remind us of your grace, Father God, para hindi kami mawawala sa mundong ito, hindi kami matitinag sa mundong ito, Panginoon, because we need this Jesus and we have this Jesus. Salamat, Panginoon. Ang lahat po ng papuri, lahat po ng pasasalamat ay ibinabalik po namin sa Diyos na buhay. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo dadako sa hapag ng Panginoon. Ang hapag ng Panginoon ay mataimtim na pagpapahayag ng kamatayan at muling pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo. Isang pagpapaalaala sa atin ng isang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mabiyayang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ito ay hindi lamang isang ritual na ginagawa ng Iglesia, kundi isang pagsunod sa utos ni Jesucristo na ating Panginoon. Hindi nito napapatawad ang ating mga kasalanan, subalit sinasalamin nito ang bagong tipan ng paipag-ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus sa krus ng Kalbaryo nang siya ay namatay. Ito rin ay isang mahalagang pagpapakilala at pagpapakita ng ating paipag-isa sa katawan ni Kristo, ang Iglesia. Ang babala ni Apostol Pablo ay nagsisilbing paalala sa atin ng hapag ng Panginoon ay isang gawaing pinag-iisa, hindi pinagbabahabahagi ang mga mananampalataya. Sa oras ito, sa tingin natin ay hindi tayo kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon, tayo manalangin, salamin natin ang ating buhay, ang ating sarili ngayon sa umagang ito. Tayo ay manalangin, sumailit tayo manalangin at humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon kung sa tingin natin hindi tayo nararapat sa Kanya. Panginoon, sa oras pong ito, dalayan po namin naman sa paglapit po namin sa iyo na hugasan niyo po ang aming mga sarili. Salamat, Panginoon, sa mensahe kung saan katulad niya po sa James, Lord, he laid down his life, Father God, para sumunod po sa iyo. At walang question, Lord. Kami rin po, Panginoon, sa oras pong ito, nagpapakumbaba po kami, lumalapit po kami na kayo po, O Diyos, ang siya maghugas sa aming mga puso. Maghugas sa aming mga buhay sa biyaya po ng iyong dugo na siyang dumali sa krus ng Kalbaryo upang magkaroon kami ng kaligtasan, Panginoon. Sa oras pong ito, kami po yung magiging isang karapat-dapat sa pagtanggap po namin ng iyong biyaya. I will feast at the table of the Lord. I will feast at the table of the Lord, and I won't hunger anymore at the table.
table of the Lord. I will feast at the table of the Lord. And I won't hunger anymore at His table. Come all you weary, come and find. His yoke is easy, His burden light. He is able, He will restore at the table of the There is peace at the table of the Lord. There is peace at the table of the Lord. And I won't worry anymore at His table. There is healing at the table of the Lord. There is healing at the table of the Lord. And I won't suffer anymore at His table. Come all you weary, come and find. His yoke is easy, His burden light. He is able, He will restore at the table of the Lord. I know you have a plan for me. Oh, what joy that fills my heart. Weaknesses around and mercy sing. Tayo po natin tumayo. Come all you weary, come and find. His yoke is easy, His burden light. He is able, He will restore at the table of the Lord. At the table of the Lord. And I'm invited at the table of the Lord. I'm invited at the table of the Lord. And He says, come just as you are to His table. Tayo manalangin. Panginoon naming Diyos, lubos ang aming pasasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat sa iyo, minarapat mo rin kaming maging mga anak mo sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan. Dalayan po namin na sa aming pagtanggap sa simbolo ng katawan ni Jesus na nabayubay sa krus, patuloy po ninyong pag-alabin sa aming mga puso ang pagpupuri sa iyo. Pagpalain mo po ang simbolo na upang ito maging pagpapala rin sa pangalan ni Jesus. Taas po natin ang simbolo ng kopa ng Panginoon, ng katawan ng Panginoon. Ito ang araw tinanggap ko sa inyo. Tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo ang Panginoong Jesus noong gabing siya ay pinagkanulo
ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito. At sinabi, ito ang katawan na inahandog ko para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Tanggapin po natin lahat ang simbolo ng katawan ni Kristo. Hawakan po natin ang ating kopa. Tayo manalangin. Panginoon naming Diyos, kami nagpapasalamat din sa iyong kaloob na buhay. Ang dugo ni Jesus na nabubuhos sa krus ng Kalbaryo, ang siyang naghugas sa aming mga kasalanan upang kami maituring mong mga anak. Inihahandog po namin sa iyo ang aming mga pagsamba at pasasalamat bilang isang haing buhay para sa kaluluwalhati ng iyong pangalan. Habang patuloy po namin pinapahayag ang iyong kaharian at ang iyong muling pagbabalik, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Taas po natin. Gayun din naman, matapos magapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng sarong ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muli niyang pagparito. Tanggapin po natin ang lahat ng simbolo ng dugo ni Kristo. Panginoong Diyos, salamat o Diyos sa kabutihan po ninyo. Salamat po o Diyos dahil kayo po yung naglilinis sa aming, hindi lang po yung aming puso, maging sa aming mga isipan. Minsan sa aming mga sarili, Panginoon, ang dami pong mga alalahanin sa buhay. Minsan hindi po kami nagkakaunawaan sa bawat isa. Minsan may tampuhan, may mga problema, Panginoon, hindi po na masolusyonan sa sarili po namin. But salamat o Diyos, kayo po yung naglilinis sa aming mga buhay. Kayo po yung naglilinis sa mga kadumihan po namin, Panginoon. Higit po lahat, pinapanariwan niyo po sa sarili po namin na kami maging katanggap-tanggap sa iyo, Father God. Sa oras pong ito, salamat sa iyong mabiyayang pagpapala upang maranasan po namin na kayo po, O Diyos, ang magdidigtas, magagabay sa bawat desisyon ng buhay po namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, kayo po muna makaupo na para po sa ating offering. Ayan, good morning po sa ating lahat. Bago po tayo mag-proceed sa offering, may share lang po akong verse. 2 Corinthians 9:7, basahin ko po sa Tagalog. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Amen po. Yun po. Sa oras na to, i-check lang po natin yung heart natin. Kung bakit nga ba tayo nagbibigay sa Panginoon? Kung bakit nga ba natin ibinabalik sa Panginoon yung para sa Kanya? Dahil ba may kailangan tayo, may hinihiling tayo, o dahil ba kailangan lang? Magpaturo tayo sa Panginoon na magbigay yung puso natin ng masaya. Magbigay yung puso natin ng may galak. Magbigay yung puso natin na excited. Magbigay yung puso natin na wala na tayong iniisip, basta masaya lang tayo na kailangan kong magbigay sa Panginoon. Kailangan kong ibalik sa Panginoon kung ano yung nararapat sa Kanya dahil yung blessing niya sobra-sobra sa akin. Amen po. Let's pray po. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa napakagandang umagang ito, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang aming itinataas, Panginoon, sa lahat ng bagay, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw ang dakila sa lahat, Panginoon. Ang iyong salita ay buhay. Ikaw ay buhay, Panginoon, at patuloy mong pinagpapala ang bawat isa na nandito, Panginoon.
Panginoon. Lord, patuloy namin itinataas sa iyo ang trabaho ng bawat isa, ang business ng bawat isa, ang pag-aaral ng bawat isa. Lord, ikaw ang manguna sa mga buhay nila, Panginoon. Lord, ipe-bless mo sila ng siksik, liglig at umaapo, Panginoon, sa pangalan mo, Jesus. Maraming salamat, Panginoon. Lord, ikaw ang mangunguna sa lahat-lahat, Panginoon, ng mga gagawin namin, Panginoon. Lord, turuan mo ang puso namin, Panginoon, na maging masaya, Panginoon, at excited, Panginoon, kapag magbibigay sa iyo, Panginoon. Dahil ikaw, Panginoon, yung source namin, Panginoon. At Lord, tama lang, Panginoon, na ibalik sa iyo kung ano yung nararapat sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay magbigay sa Panginoon. And it shall come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, give, and it shall come back to you. When you give to the Lord. Give, and it shall come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, give, and it shall come back to you. When you give to the Lord. When you give to the Lord. Amen. Announcement po. Ano ba mga announcement natin? Yes, sa mga nanay, sa mga dalaga po, mga tatay, dito po yung CR natin. Nakakita niyo po, may difference na po tayo para hindi masyadong, for sanitary purposes din. Paglabas po ninyo, makita niyo rin po yung signage po natin. Nakita niyo na po. Paggabi po, masyadong maliwanag. Praise God sa signage po natin. Alright, so ang Diyos po papurihan sa ginagawa niya lagi. Tapos kita niyo po yung mga kortina na yan. Alright, yan. Mga kortina siya. So, anyway. Nakatuwa po na marami rin po tayo nanonood online. So, I'm checking every now and then sa ating online. Our Pastor Joyce there and Sister Justine, nanonood sila via online. Alright, sige po, tayo po na tayo tumayo. Malapit na rin po yung December, no? September. So ilang weeks na lang. Burn na. Alright, sige tayo magpasalamat sa Diyos na buhay. Salamat, Panginoon, sa biyaya po ninyo. Salamat, Panginoon, sa pagpapaalala niyo po sa amin na kami po mismo maging living testimony, Panginoon, sa mundong ito. Dalayan po namin, Ama, sa bawat legacy na iwan po namin sa aming mga mahal sa buhay. Huwag niyo pong hayaan na hindi po namin ma-enjoy yung aming pong relasyon na kasama po namin kayo sa lahat ng oras. Kayo po, Kristo, O Diyos, ang siya magiging kayamanan po namin sa lahat ng ginagawa po namin. Lord, salamat sa bawat manggagawa, sa bawat anak ng Diyos na dinako niyo po sa lugar pong ito. Huwag niyo pong hayaan na lalabas sila ng pintuang iyon, Panginoon, na hindi mo sila kinakausap, hindi mo sila, Panginoon, pinagpapala, hindi mo sila, Panginoon, binibigyan ng kasagutan sa pong pangapanalangin, hindi mo sila, Panginoon, binibigay, Panginoon, yung katatagan sa pagsuong, Panginoon, ng panibagong linggo ng aming buhay. Salamat, Panginoon, dahil kayo po yung Diyos namin na sandigan at alam po namin, kasama po namin kayo sa namang laban na meron po kami, Father God. Lord, huwag niyo pong hayaan yung aming salita na aming tinanggap sa umagang ito ay manakaw ni Satanas. Bagkus, Lord, sa aming mga puso, magugat ito at mamunga to, Panginoon, upang sagunan po sa buhay po namin, anumang suungin po namin, handa po namin at kaya po namin dahil kasama po namin kayo. Maraming salamat, O Diyos, sa lahat ng anak ng Diyos na naniniwala sa iyo, Panginoon. Kayo po, Panginoon, na siya maging sandigan, kayo po, Panginoon, maging kasagutan sa po mga kanila po mga problema. At higit po sa lahat, Father God, sa lahat ng anak ng Diyos na humihingi, Panginoon, at naniniwala ng inyong presensya, Lord. Kayo, Panginoon, na siya kumuha sa Father God.
Pagpalain niyo rin po, Panginoon, na aming Pastor Joe, Father God, sa buhay po niya, Panginoon. Kayo, Panginoon, kumausap. Kayo, Father God, mag-bless sa inyo pong ginagawa, Panginoon. Sa lahat, Father God, ng mga church members po namin na ngayon nanonood online, Father God, sa buhay ni Sister Justin, Lord, and the rest of the church members, Lord, na nanonood online, Father God, bless them. Touch their lives, Father God, at kayo po, O Diyos, ang siya ma-bless sa mga buhay pa nila, Panginoon. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, tapat ang tumatawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Suminyo ang pagpapalan ng ating Panginoong Jesucristo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang lahat ng anak ng Diyos na matagumpay ngayong umaga, ang lahat ay magsabi ng malakas na Amen! 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 Sabay-sabay po tayo. Ang ating mabuting Diyos ang siya mag-iingat sa iyo at sa akin hanggang sa muli nating pagtitipon. Siya rin ang sasalubong sa iyo na mabubuting kapalaran at susundan ka ng kanyang kabutihan, kaawaan at maraming pabor. Pagpalain po kayo ng Panginoong Jesucristo sa pangalan ni Jesus. Shalom, shalom. Your power is your strength. Great are you, Lord.